Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.
Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinarita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob ng kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, napasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala.
at ang Israel ay payapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong may hirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila'y maligtas. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahanga-hangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman. At siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen, Amen. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatagda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang matuwid si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Nang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo kayo, yung may mga upuan. Sumainyo ang kapayapaan. Hindi lahat sumasagot. Ulitin ko. Sumainyo ang kapayapaan. Palakpakan natin ang Diyos ng malakas, no? Pwede bang harapin ang katabi? Sabihin nyo sa katabi nyo, mukhang hindi ka maayos. Sabihin nyo, ulitin nyo. Harapin ang katabi, sabihin mo, mukhang hindi ka matuwid. Sabihin nyo, Hoy choir, makinig kayo ha? Nag-concert na naman kayo kanina. Hindi ako makasunod sa papuri sa Diyos. Kayo lang ata ang may alam. Hindi kayo maayos. Amen? O tamo, sumagot sila, oh. Gusto niyo ba na maayos ang choir? Yes or no? Umayos ka, Francis, ha? Magsisimbang gabi pa uli ako dito. Aabangan ko. Yan. Alam niyo, 3 bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo. Ngayon ay pang-3 araw ng simbang gabi. No? Sino sa inyo ang pangatlong araw ito? Pumalakpak ng malakas. Tapos, pang-4, meron pa. Pang-5, medyo sabi niya, ay, bukas na lang. Tapos, dadagsanan naman yung mga tao yung pang-8, pang-9. No? Alam nyo, napakaganda ng simbang gabi dahil ito yung nobinaryo na kung saan kasama natin si Maria, lahat tayo ay naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Amen? Amen. At ngayong araw na ito, pangatlong araw ng simbang gabi, pinapakilala sa atin si Jose. Tamang-tama, ang parokya natin ay Joseph, no? Saint Joseph of Gegelenin, di ba? No? San Jose, no? 3 bagay ang nais kong ibahagi sa inyo para pagnilayan natin yung papel na ginampanan ni San Jose at sana yung ginawa ni San Jose, yun din ang ating tularan bilang paghahanda sa pagdating ng Pasko.
at higit ng lalo bilang paghahanda dahil alam natin darating talaga ang Panginoon. Hindi lang natin alam kung kailan ito, pero darating ito at susunduin tayo. Amen? Sabihin sa katabi niyo, susunduin ka. Sabihin niyo, Diyos ko. Yung mga nasa harapan, kumukha itong unang susunduin, no? Ngayon, pagdasal natin si tatay. Si tatay is 88. Naghihingalo siya kanina. Yung mga anak, nagsiuwian na. Sabi sa akin, Father, uwi na rin po kami. Nagtatrabaho kasi ibang pamilya sa akin. No? Uwi na muna kami, Father. Sasamahan namin si tatay dahil naghihingalo na po siya. Sabi ko, uwi na kayo. Magrosaryo kayo. Samahan niyo si tatay magdasal dahil alam ko palapit na ang oras para siya ay sunduin ni Lord. Lahat tayo susunduin ni Lord. Amen? Amen. Sabi niyo sa katabi niyo, susunduin ka ni Lord. Sabi niyo, parang ayaw ninyo, no? Yung mga nasa harapan sabi, ikaw muna, Father. Sino sa inyo ang gusto na ako munang sunduin ni Lord? Pumalakpak ng malakas. At dahil ikaw lang ang pumalakpak, pag sinundo ako, ang una kong hilingin, isama ikaw. Amen? Makatawa naman kayo, no? Una, makatawa naman kayo, no? Una, mahalaga na tingnan natin yung pagsunod ni Jose sa kalooban ng Diyos. Sabihin niyo, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabihin niyo, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pwede ba ang hindi mag-asawa, magsama? Kalooban ba yun ng Diyos? Yes or no? No. Wow, may tinamaan ha. Pwede ba hindi pa kasal, nagtatalik? Pwede ba yung kalooban ba yun ng Diyos? Yes or no? No. Ay, alam niyo ha. No. Mga nag-aadik-adik, kalooban ba yan ng Diyos? Yes or no? Tama? Yung mga batang palasagot, tumatakas sa bahay, hindi nagpapaalam, kalooban ba yan ng Diyos? Yes or no? Ito naman, nag-yes to. No? Umayos ka, ha? Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, kung tatanungin tayo, paano natin malalaman na yung ginagawa natin ay kalooban ng Diyos? Una sa lahat, ang pamantayan para ito malaman na kalooban ng Diyos. Hindi ito madali. Kalimitan, ito ay mahirap. Anong mas madali? Sumunod sa magulang o sumuway? Sagot? Sumunod sa magulang. Anong sumuway na sumunod? Madaling sabihin na sumunod. Pero sa totoo, mas madali ang sumuway kaysa sumunod. Pero yung sumunod, yun ang mahirap. Yung sumuway, yun ang madali. Kalooban ng Diyos, gawin hindi yung madali, gawin yung mahirap. Asawa mo na naiinis ka, hingi ng tawad, paulit-ulit lang naman palagi ang ginagawa. Patatawarin mo? Anong mas madali? Patawarin o deadmahin na lang? Sagot? Deadmahin na lang. Anong patayin? Grabe ka naman. Sama naman yun. Mas madali yung sabihin mong deadmahin na lang. Mahirap yung patawarin. Kami bilang pare, no? Hindi madali yung, alam niyo, sabi ko yung buhay ng pare, mabuti pa kayo, may pamilya kayong iniuwian palagi. Kami wala. Wala kaming pamilya. Malayo kami sa aming mga pamilya. Lalo ngayong panahon ng Pasko, kakainggit kayo. May pamilya kayong uuwian araw-araw. Kami pagkatapos magmisa, tuwang-tuwa kami dito sa inyo. Saya-saya namin, pag-uwi namin sa aming kumbento, ngumingiti kami mag-isa. Sabi ko, tuwang-tuwa sila, no?
Sasagutin ko, oo nga. Ang kalooban ng Diyos ay pagpili, hindi sa mga bagay na madadali, kundi sa mga bagay na mahirap. Bakit doon? Dahil doon sa mga bagay na mahihirap, doon pumapasok yung biyaya ng Diyos. Sabi niyo, biyaya ng Diyos. Lakasan niyo, biyaya ng Diyos. Dahil kung madali, hindi mo na kailangan yung biyaya. Yung mahirap, alam mong hindi mo kaya ikaw ay aasa sa biyaya ng Diyos. Yun ang una. Yun ang ginawa ni Jose. Yung sinunod, yung kalooban ng Diyos. Hindi madali, pero alam niya, ibibigay yung biyaya. At yun ang unang hamon sa atin. Kakatawa dahil ang dami nagsisimba. Ngayong mga simbang gabi, no? Punong-puno yung parokya, umaga, hapon, gabi, no? Sana yun ang maging bunga ng ating pagsisimba araw-araw. Yung sundin yung kalooban ng Diyos. Mahirap man ito, ating yayakapin dahil doon papasok yung biyaya na manggagaling, yung lakas na manggagaling hindi sa atin, bagkus manggagaling sa Diyos. Amen? Sabihin sa katabi, susundin mo ang kalooban ni Lord, ha? Sabihin nyo nga. Susundin mo ang kalooban ni Lord, ha? Sino sa inyo ang nangangako? Makatingin naman to sa akin, no? Ikaw yung nasa likod o kanina, nagmano ka sa akin, ano? Tama ako? Oh. Tapos nandiyan ka pa, pakindat-kindat ka pa sa akin dyan, ha? Unahin, ha? Sundin yung kalooban ng Diyos. Pangalawa, lahat tayo ay may papel na ginagampanan sa ating pamilya, sa pamayanan, sa ating mga trabaho. Ano yung papel na dapat nating gampanan? Yung pag-aalaga. Sabihin nyo, pag-aalaga. Sabihin nyo, yung mga magulang ba, inaalagaan ba nila yung mga anak nila? Yes or no? Yes. Parang hindi ako sure eh. Ang dami mo mga batang nakakasalubong alas 5, alas 6, alas 7 pag nag-walking ako, may mga bata pa na nasa kalye. Di ko maalala na alas 6 nasa kalye pa ako noon. Alas 5 pa lang, hinahanap na kami na dapat pag alas 6, nakapaligo na. Yung mga magulang sabi nila, napakatigas na ulo ng mga bata ko, hindi sumusunod. Totoo ba ito? Yes or no? Yes. Yan ang gagawin nyo dahil hindi sumusunod, papabayaan nyo na. Hindi pwedeng sumurrender ang magulang sa kanilang mga anak. Kinakailangan maturuan ang mga anak na marunong sumunod. Pakipatay nga ng electric fan, baka mamaya ubuhin naman ako. Maraming salamat. No? Ano, Lol? Sabi ni Lola, siya na lang daw ang ubuhin. Bigyan mo na sa kanya. So, una-una pag pinag-usapan yung pag-aalaga, sana maturuan ang mga bata na matutong sumunod. Pag ang mga bata ay sumusunod sa mga magulang, yung pagsunod sa magulang ay pagsunod sa Diyos, yung pagsunod sa Diyos ay yung pagsunod sa tama, yung pagsunod sa tama ay paggawa ng kabutihan. Dami mga bata ang nakakasalubong, mga binatilya, mga babae, ang babata pa, naka-lipstick na, ang pupula ng mga labi, ang mga mukha ang puputi, no? Nagpapariband, nagpapakulay ng buhok, wala ngang trabaho,
kumakaarte, akala mo mayaman. Sabi niyo sa katabi niyo, parang ikaw yun. Diba? Walang pagkain, pero may cellphone. Grabe, no? Pwede ba mga magulang, alagaan natin yung mga bata? Pwede ba yung mga magulang, yes or no? Yes! Ito nakating, galit, hindi ka naman galit sa akin. Kanina pa siya nakating sa akin. Ilang taon na kayo? 28 ka? Ha? 20? 30? Wow. Akala ko 28 lang. Jollibee mamaya. Kaya nga ako naglilingkod sa mga paaralan, no? Ako'y naglilingkod sa 6 na paaralan dito sa ating area. Espiritu, Malay Cathedral, Holy Child, St. Joseph, San Rafael, San Pablo. Nang sabi ko sa mga teacher, dapat maturo ang batang sumunod. Yan ang pag-aalaga na dapat ituro ng mga magulang at gawin ng mga magulang para sa mga bata. Nabibigla ako sa mga bata. Ang daming mga batang palamura. Totoo ba ito? Yes or no? Yes! Sabihin sa katabi nyo, narinig kasi sa iyo. Sabi nyo, oh, ang lulutong. Kumakamura yung mga bata, ang lulutong. Yan ang pangalawa. Lahat tayo ay may responsibilidad na pangangalaga. At ito yung pangalawang pwedeng matutunan natin kay San Jose. Yung pangangalaga ni San Jose, inalagaan ni San Jose, si Jesus at si Maria. Hindi yan pwedeng maitatwa. Nagtrabaho si Jose bilang karpintero para mabuhay ng marangal si Maria at si Jesus. Yung mga magulang, nagtatrabaho ba kayo para sa anak nyo? Yes or no? Yes. Pero may mga magulang din na tamad. May mga magulang na umaasa sa mga anak. Huwag naman. Sabihin nyo sa katabi nyo, huwag mo namang gawin yun. Sabi nyo, may mga kilala ako na nagtatrabaho, yun ang hinaing sa akin. Father, dumadaan lang po sa kamay namin ang aming natatanggap. Ito po ay ibinubuhay namin sa aming mga magulang. Ha? Bakit? Wala silang trabaho? Wala po. Alam nyo mga magulang, ipakita nyo na kayo ang kumikilos para sa inyong pamilya. Hindi yung anak nyo ang kumikilos para sa inyo. May tamang panahon. Pag hindi nyo na kaya, pag tumanda na kayo, ang anak nyo naman ang kikilos para sa inyo sa tamang panahon. Sabi nyo nga, sabi nyo sa tamang panahon. Sabi nyo, sa tamang panahon. Yun yung pangalawa ha. Yung unang kalooban ng Diyos. Yung pangalawa, tapat na pangangalaga. May pangatlo pa. Tahimik at mapakumbabang paglilingkod. Alam mo, kahit si Maria at si Jose, titin natin sa Biblia, ilan lamang ang mga salitang kanilang binanggit. No? Tayo ang iingay natin. Sabi nyo nga sa katabi nyo, ang iingay mo. Sabi nyo, sabi nyo sa katabi nyo, bungangero ka. Parang galit naman kayo sa akin. Pero yung tunay na paglilingkod ay wala sa lakas ng boses. Yung tunay na paglilingkod at busilak na paglilingkod ay ginagawa ng tahimik. Diba? Tahimik. Sabi niyo sa katabi niyo, tumahimik ka. Sabi niyo, kaya nga, di ba?
Yung binanggit ni Jose, mga ilang-ilang salita lamang. Yun siguro yung hiling sa atin. Alam niyo, bago ako pumunta rito, ako yung nanahimik. Yun ang paborito kong oras. Yung oras ng pananahimik. Uupo sa harapan ng tabernakulo at sasabihin ko, Lord, magsalita po kayo. Ako ay makikinig. Kagabi kasi pinaalalahanan ako ni Lord. Mukhang 2 araw na akong trabaho ng trabaho. Kasi araw-araw talaga nagbibigay ako ng oras ng pananahimik. Kaya lang pagpasok ka ng mga araw na ito, party dito, party doon, punta dito, punta doon. Mukhang 2 araw ako hindi nanahimik. Kagabi sabi sa akin ni Lord, ang ingay mo na ha, manahimik ka naman. At bago magbisa ngayon, sa alas 6 ng gabi, pumunta ako sa chapel, nanahimik ako. At ang daming sinabi si Lord. Alam niyo, pag nananahimik tayo, maririnig natin ang gustong sabihin ni Lord. Ang problema, hindi natin naririnig dahil tayo napakaingay. Sabi niyo sa katabi niyo, napakaingay mo. Sabi niyo, pag maingay ka, wala kang maririnig. Yung mga nanay ba maingay? Yes or no? Yes. Mga bata sumasagot ha. Yung mga tatay ba maingay? Yes or no? Yes. Yung mga tatay naman tahimik pero kung minsan yung katahimikan naman nakakabingi dahil parang walang makapakialam. Yung katahimikan hindi yun yung wala kang pakialam. Yung katahimikan ay yung handa kang makinig. At yun, yung pangatlong bagay na dapat tandaan natin, tahimik at makapakumbabang paglilingkod. Walang anumang salita ang Jose na itala sa Ebanghelyo, ngunit malinaw ang kanyang pananampalataya sa gawa. Naglilingkod ng tapat, hindi naghahanap ng papuri, paanyaya sa mapapakumbaba at tahimik na kabanalan. My brothers and sisters, today, mga kapatid ko dito sa parokya ng San Jose, ito yung 3 bagay na pwede nating matularan kay Jose. Yung sinusunod ng kalooban ng Diyos, ang kanyang mapagkalingang pag-aalaga, at higit ng lalo ang kanyang tahimik at mapakumbabang paglilingkod. Bukas, December 18, tama ako? Tama ako? Hoy, tama ako? Bukas, maglulunsad ng holiday ang mga overseas contract worker. Hindi daw sila magpapadala ng remittance bukas. Huwag kayo tumawa. Totoo ito ha. Bukas lang naman. Kausap ko sila kasi ako'y nagra-radyo, di ba? Sabi ko, bakit nyo gagawin yon? Father, gusto naming kalampagin ang mga naglilingkod sa ating pamahalaan na dapat sila'y maging maayos sa paglilingkod. Dahil apektado kami at ang aming pamilya pag hindi maayos ang kanilang paglilingkod. Tama nga naman yon. Pero siguraduhin natin na hindi lang tayo turo ng turo sa gobyerno, turo ng turo sa iba. Siguro ang unang tingnan natin ay ang ating sarili. Sana tayo na mga nanunuligsa, sana tayo na ayaw ang katiwalian, sana tayo na ayaw ang korupsyon, sana tayo na ayaw ang kasinungalingan, sana tayo na ayaw ang magnanakaw, sana tayo rin ang unang magsimula ng maayos na pamumuhay dahil itong mga ito ay panawagan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pag-aalaga sa bawat isa at tahimik na paglilingkod para sa ating kapwa. Amen? Uy, amen? Oh, tumayo na kayo. Naranasan ng tao ang awat pag-ibig ng Ama sa katauhan ni Jesus na Emmanuel.
ang Diyos na sumasa atin. Buong pagtitiwala natin ilapit sa Kanya ang ating mga pagsusumamo at panalangin at ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga pinuno ng simbahan at ng bayan ay manatiling matatag at nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga ama ng bawat pamilya ay maging katulad ni San Jose na matuwid, nangalaga kay Maria at naging bukas sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kabataan ay matuto sa halimbawang ipinakita ni na Maria at Jose na kumilala kay Jesus bilang sentro ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa maibsan ang kalungkutan ng mga Pilipinong malayo sa kanilang tahanan at pamilya ngayong Pasko sa tulong ng mga panalangin at pagmamahal ng kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa sa pagsapit ng Pasko ay maranasan namin ang kapayapaan, pagkandili at kasiyahan na dulot ni Jesus, ang aming manliligtas at Emmanuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga lingkod sa aming pag-asa at paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Naway punuin mo kami ng kapayapaan at kasiyahan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Panginoon, aming
Manalangin kayo mga kapatid, ang paghain natin ay kalog na ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay namin nakain sa iyong dambana, ay pabanalinawan ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa napunang mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak, na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsila niya ay pinanabikan ng mahalabiring kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gayon ang banal na makalob na ito upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganito naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Yung anak ay buhay bilang Mesiyas na magpapalad sa Ama, ginagawa namin pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay ang bibigay buhay at ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kayo magsalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig.
Puso mo kami sa pag-ibig kay San Leon aming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila tutuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at minupatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San ang mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kay San Jose, kay San Apostol at lahat ng mga banal, San Padre Pio, San Charbel, San Roque, na namuhay di sa ng kalugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitang anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin kimedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghan mo aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin ka ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to all of you.
nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang nainyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hiyo karapat dapat ang patuloy sa iyo, ngunit isa-isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo-salo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kadaang loob upang kami nagkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sumandali sa pamparokyang pabatid. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iigawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama na bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang puspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patadagin nawa niya kayo sa pananampalataya at paligayahan sa pag-asa, pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo nalagalag sa pagdating ng katawang taong manunubos, ay pususinawan niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humaya kayong kasama ang Diyos. Salamat sa Diyos.